Hindi po sa CIDG, hindi po sa PNP, at hindi lalo po sa side namin, dito po sa PIO at sa spokesperson, naglabas po ng anumang kopya po ng extrajudicial confession. We are not stupid enough para ilabas po ito. Katulad ng sinasabi po nila na stupido po kaming lahat para ilabas po yun. Hindi po kami ang naglabas noon. With due respect po doon sa reporter po na nag-cover po nung, at naglabas po noon, we encouraging them na ilabas po nila kung sino yung source na sinasabi po nila na PNP officials na nagbigay po sa kanila ng kopya. Because we will not tolerate it. The chief PNP is very mad. Galit po si chief PNP. Kung sino po ang naglabas niyan, right here, right now, sabihin niyo po yung pangalan, kakasuhan po namin at i-dismiss po yan sa serbisyo. Because that is a very confidential papers po. We are very much respectful po sa mga taga-DOJ. Sinabmit po lahat yung papeles po na yan at wala po kaming binigay anuman na kopya. At alam niyo po yan, sa mga matatagal na pong nag-cover po ng PNP Press Corps dito po sa Krame. Sige sir, sagutin po natin yung mga issues po regarding po doon sa kaso po ni Mr. Anson Ke. But unahin muna natin sir, sagutin natin sir yung lumalabas na accusation and allegation sir, na ang PNP daw po ang nag-leak nitong extrajudicial confession po nitong si Ginoong Alvin Tanque. For the record, sinabi na po namin ito kahapon, hindi po kami ang nag-leak ng extrajudicial confession. Kung matatandaan niyo po ay nung Good Friday, we've been transparent from the beginning nitong pong kaso po na ito at hanggat kaya po namin magbigay ng information po sa inyo ay nagbibigay po kami unless mako-compromise po yung ongoing investigation. Yung timeline po ay nakapag-apply po tayo at nakapag-implement po tayo ng search warrant noong April 16 and because nga po doon sa ating mga follow-up ay lumalabas na doon nga po doon sa bahay na yon dinala yung 2 biktima and then Good Friday po ay na madaling araw around 3 a.m. if I'm not mistaken po ay nahuli na po natin si Richardo Austria at saka si Ray Katikista. And then the following day nga po ay sumuko nga po ito sa Ginoong Ginoong David Tanliao. At nagbigay po siya ng mga pahayag at he executed an extrajudicial confession assisted by his lawyers. Marami po siyang sinabi po doon. Including nga po yung sinasabi niya na ang nagplano ng pagkidnap, ang pagpatay ay yung anak nga po ni Ginoong Anson Tan. Ano po ba ang ginawa ng PNP doon? Nakapag-inquest po tayo nung Saturday, just so we know po the timeline. Ang tumayo pong complainant po dito ay yung mismong asawa po ni Ginoong Anson Tan. Alam po nila at since sila po ang private complainant dito ay they were furnished po, binigyan po sila ng kopya po lahat po ng mga records na naging bahagi po nitong kaso po na ito. Kasama na po dyan yung extrajudicial confession po ni Ginoong David Tanliao, ni Richardo Austria, at saka ni Raymart Katikista. So they are fully aware na may mga allegations po na yon. So in-inquest po natin yung 3 na nasa custody po natin. Ang naging basis po na kung bakit po inimplead doon po na isama po siya sa kaso is because true enough is the statement po ni David Tanliao. Ang question po dito, pinaniwalaan po ba natin yon? Hindi po. At sinabi na po natin yon kahapon pa. Nung nagkaroon po tayo ng inquest noong April 29, mahaba pong proseso po yung ginawa natin. We sit down with the side of Alvin Ke and his family. Same thing, we sit down and discuss doon po sa side naman po nung asawa naman po ni Ginoong Anson Tan. Kapag nag-iimbestiga po tayo, lahat po ng anggulo, tinitignan po natin yan. And everyone is a suspect. Alam po natin yan. Kaya nga po, binigyan sila ng pagkakataon as agreed upon with the DOJ na kasama po natin doon sa case build-up na magkakaroon po ng preliminary investigation para magkaroon po ng pagkakataon yung side po ni na Alvin Ke para linawin po yung sinasabi, di umano, ni Alvin Tanliao na siya po ang nagplano ng lahat. At yun po yung nangyari noong April 28. Nagkaroon po ng preliminary investigation. From the time na naaresto po natin ang mga suspect na ito, nag-inquest po tayo ng
ng Black Saturday, which is April 19. Wala po tayong nilik na anuman na any extrajudicial confession. Nagkaroon po tayo, if you may recall, nagkaroon po tayo ng press briefing. Saturday po yon. We have all the opportunity po i-reveal po lahat ng mga information at that time because we already have the copy ng extrajudicial confession po ni Ginoong David Tanliao. Pero we did not reveal. Ang sinabi lang natin, undergoing po ng investigation, aalamin po natin at iimbestigahan yung laman ng mga extrajudicial confession po ng tatlo, including po yung sinasabi nga po ni Ginoong Tanliao. So hindi po ang PNP ang nag-implicate. Ulitin po natin, hindi po PNP ang nag-implicate kay David Tanliao. Bakit po lumabas yung kopya po ng extrajudicial confession? Kapag nag-i-inquest po tayo ng kaso, lahat po ng respondents ay binibigyan po ng kopya ng lahat po ng mga dokumentong isusumiti po natin for inquest, including po yung mga respondents, including yung mga lawyers po nila, at hindi po sa CIDG, hindi po sa PNP, at hindi lalo po sa side namin, dito po sa PIO at sa spokesperson, naglabas po ng anumang kopya po ng extrajudicial confession. We are not stupid enough para ilabas po ito. Katulad ng sinasabi po nila na stupido po kaming lahat para ilabas po yun. Hindi po kami ang naglabas noon. With due respect po doon sa reporter po na nag-cover po nung, at naglabas po noon, we encouraging them na ilabas po nila kung sino yung source na sinasabi po nila na PNP officials na nagbigay po sa kanila ng kopya. Because we will not tolerate it. The chief PNP is very mad. Galit po si Chief PNP. Kung sino po ang naglabas niyan, right here, right now, sabihin niyo po yung pangalan, kakasuhan po namin at i-dismiss po yan sa serbisyo. Because that is a very confidential papers po. We are very much respectful po sa mga taga-DOJ. Sinabmit po lahat yung papeles po na yan at wala po kaming binigay anuman na kopya. At alam niyo po yan, sa mga matatagal na pong nag-cover po ng PNP Press Corps dito po sa Krame, never, not once na nagpakita po kami ng kopya sa inyo because we treat every document confidential papers. May mga security protocol po kami sa proper handling po ng dokumento. So it's quite unfair for us, for other groups or even individuals to accuse us na kami po yung naglabas po ng extrajudicial confession. Kasi if we have every intention po na ilabas po yon, the first thing na hawak na po namin yon nung Black Saturday, sinabi na po namin. But out of respect, dun sa family po ng victim, wala po kaming nilabas. Until na tinanong niyo po kami kahapon at nagpalabas po at nagsalita po ang ating kagalang-galang na SOJ nung April 29, nung Martes po, na sinasabi na na-identify na po yung mga major players there at magugulat tayo, including the mastermind, baka magkaroon ng twist, nag-surprise sa dulo. But you have to remember na from the time po na in-inquest po natin yon, umabot po ng 10 days po hanggang nung April 28 po na nagkaroon po tayo ng preliminary investigation. Every step of the way ng pag-iimbestiga po natin, alam po ng pamilya yon, on the side of the wife at pati doon po sa side po ni Ginoong Alvin Ke and his family po. Alam po nila kung ano po yung ginawa at very thankful po tayo na naging cooperative po yung side po ni Ginoong Alvin Ke, pati na rin po yung side po ng wife po ni Ginoong Anson Tan. Nakakuha po tayo ng mga information at ginamit po natin yon to assess. Meron po bang basehan? Meron po bang ebidensya na po pwedeng mag-corroborate doon sa claim ni Alvin Tanliao na itong si Ginoong Alvin Tan at Alvin Ke ang nagplano ng lahat? Wala po siyang naipakita. Sinasabi niya, nagkita sila sa ganitong restaurant. Pinuntahan po natin yung restaurant, but we keep quiet. Wala po tayong sinabi sa mga kasamahan natin sa media kahit patuloy sila nanghihingi ng update because we know the drill. Alam natin na active kidnapping case po ito pero wala po kaming sinabi. We sit down a couple of times with both sides para humingi ng mga information. Who is Anson Ke? Who is Anson Tan?
kailangan nating alamin bakit in spite of the fact na nagbigay na sila ng ransom, pinatay pa rin yung biktima. Unlike dun sa mga ibang kidnapping case na kapag ka nakapagbigay ng ransom, i-release. This time around, nagbigay, bakit pinatay pa? And we have to dig deeper doon sa investigation, including family history, business history. So it took us, more time. Sabi nga natin, after ng inquest, doon palang tumakbo yung investigation, considering na pinatay nga. But prior, nung inireport po ng March 30 yan, nag-imbestiga na po ang AKG. In fairness po sa AKG, nag-imbestiga po ang AKG. Lahat po ng mga anggulo, sinundan po nila yan. At medyo masakit na sabihing incompetent ang AKG. Incompetent yung mga taong nagtrabaho po dito because nagtrabaho naman po sila. At lahat po ng anggulo, hindi lang po sa pamilya, even yung mga business community, nag-reach out po tayo to give us a clearer picture as to the background po ng victim, as to the background ng kanilang pamilya. Lahat po yan. Kasi it is incumbent upon the PNP to exercise due diligence in investigating this case. So, nung nagkaroon po tayo ng, after nga pong mag-execute po ng affidavit si Ginoong David Talyao, hindi natin yun tinake as it yung face value na siya yung tinuturo niyang nag-utos sa kanya. We have to sit down, we have to look for other evidence, and true enough, ito pong nakaraang Lunes, nung unang araw po, unang preliminary investigation, yung mga lawyers po, ng AKG already manifested our intention to amend the complaint po. Orally, sinabi po nila yan because there are no corroborating evidence that would link Alvin K. sa kidnapping and eventual pagpatay po ng tatay po nila. So last Monday pa lang po ay nagmanifest na po ang AKG through their lawyers na we intend to amend the complaint. However po, the DOJ instructed na put that into writing. We will give you 3 days or until Friday to submit a written motion amending the complaint. You asked me yesterday kung na-clear na ba si Alvin K. And what I said is, in all indication, ang sinabi ko doon is walang mga ebidensyang maglilink, but yung sinasabi naming motion, yung actual na motion for withdrawal, motion to amend the complaint, hindi ko po pwedeng i-preempt po at ipakita po sa inyo yung kopya until such time po na maisumite po ito officially. Nagkataon po na holiday po ngayon, kaya hindi po na-submit po yon. Kagabi po, naglabas po ng pahayag yung abogado po ng side po ni Alvin K. and they mentioned na we already communicated to them na walang ebidensyang iba maliban doon sa bare assertion. At sinabi ko na rin yon kahapon na maliban sa mga claim ni Alvin Talyao, hindi naman niya maback-upan yun. Yung sinasabi niya, restaurant na pinuntahan nila, may mga tawag sila between him and Alvin K. Wala siyang maipatunayan doon. So, that is one of the reasons, many reasons, kung bakit sinabi namin, hindi tatayo yung kaso laban kay Alvin K. Kaya nga nung Monday ay supposedly nagmanifest na tayo, pero there were instruction na i-reduce that into writing. Kaya yung mismong official na motion to amend the complaint will be submitted tomorrow officially. But the family, at least the side of Mr. Alvin K, was already informed of the intention of the PNP to amend the complaint, removing the name, requesting for the removal of Alvin K's name from the list of the respondents. In fact, nung Tuesday po ay nagsubmit po ng another motion po ang ACG for the supplemental po ng mga ebidensya po natin para palakasin po yung kaso dun po sa 3 na nahuli po natin at hindi po kasama doon ang pangalan po ni Alvin K. Malinaw po yan. These are public records. You can check it. Ang sa amin lang is, let us be naman po na let us be careful in giving accusation na ang PNP po ang naglabas ng mga dokumento po na ito. Imbestigahan po natin. I understand, pati po ang mga media ay binabatikos din po dahil apparently ay kayo ang nagiging PR team natin. And in fairness po sa PNP Press Corps, never for any instance na naging PR team po kayo. Nakikita nyo yun. May ilang taon na po tayo magkasama. Never naman pong nangyari po yun.
Again, with due respect po doon sa nalaglabas po ng istorya, we encouraging them. Name names po kung sino po yung sinasabi niyong PNP officials po na sinasabi niyo na naging source po ninyo ng inyong information po. But definitely, it's not from our end po. Yun lang po yung malinaw po doon. At sinasabi na instead, marami po siyang sinabi po doon, may mga naglabas po ng statement na masasakit po yung mga statement na sinasabi na hindi po alam ng AKG, hindi namin alam ang sinasabi po namin. We will take it with a grain of salt po. Siguro kasama na rin po doon yung frustrations, but we just want to put the record straight na hindi po sa amin galing ang leak. At hanggang ngayon po, iniimbestigahan po namin. Sinasabi, bakit hindi tignan kung asan yung pera? Nabanggit ko na po kahapon yon. We already identified at least 2 junket operators operating in one of the biggest casinos dito sa ating bansa because sila po yung dinaanan po ng pera. Nandun po yung direction po ng ating investigation dahil nakikita po natin there is a bigger picture behind this case. Sinabi na rin tayo, hindi tayo naniniwala na sa mga sinasabi ni David Talyao, for all we know, ay minamadel niya yung investigation para hindi natin matumbok yung ibang mga kasamahan niya, impossibly mastermind behind not just this kidnapping case of Anson Dan, but pati na rin po yung ibang mga kidnapping case.